Ano ang pinakamagandang version ng iyong sarili ang gusto mo ngayong taon? Gusto mo ba ang version mo ngayong taon na ito ay mas payat, o kaya mas malusog, o mas magaling sa paghawak ng pera? O kaya kung ikaw ay single, marahil ang best version ng iyong sarili ay hindi na single, dapat married na ako this year. O baka naman ang pinakamagandang version mo ay mas magandang pagsasama at pagmamahalan yon ng iyong asawa. O kaya maging mas prayerful ka this year. O kaya ang gusto mong version ng sarili mo ay maging mas malapit sa Diyos. Wow, ang ganda, di ba? Maaaring may mga plano ka para sa 2024. Naalala mo ba nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung paano magplano upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? Naalala mo ba kung paano ang acrostic ay pray? Ang P ay para sa plan in line with God's purpose. Siguraduhin mo ang iyong mga plano ay ayon sa kagustuhan ng Diyos para sa iyo at hindi ang sarili mong kagustuhan. And then R ay para sa rely on God in your planning. Umasa ka sa Diyos sa iyong mga plano at hindi sa iyong sariling lakas. At ang Y ay para sa yield to God's redirection. Magpapasakop ka sa anumang pagbabago ng direksyon na gagawin ng Diyos. Bakit? Dahil mas alam niya kung ano makakabuti sa iyo. Marahil nabuo mo na ang mga plano na ito, kaya lang natatakot ka na baka hindi mo magawa o mabigo ka ulit gaya nung nakaraang taon. O kaya naman hindi mo alam kung anong gagawin mo para matiyak na magagawa mo na ang mga ito at nang sa gayon ay maparangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Nako, huwag kang mag-alala dahil ito yung pag-uusapan natin. Alam mo, gusto ko ang panahon ng bagong taon dahil ito ay isang magandang panahon para magsimula ulit. Magkaroon ng bagong sigla at magsimula muli na may bagong enthusiasm. Naniniwala ako na ito ay magiging isang exciting na taon ng mabilis na paglago para sa akin at para sa iyo din. Maganda idea ba yon? Yes. Siyempre, gusto nating lahat lumago taon-taon. Kaya lang, maaring ang ilan sa inyo ay matagal nang nasa isang sitwasyon na pabalik-balik sa umpisa o kaya naman umabot ka na sa isang antas ng personal at spiritual na paglago at dahil dito, wala ka na masyadong pagnanais o inspirasyon na lumago pa at lampasan pa ito. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag tumatanggi kang lumago o kaya dalin mo ang iyong kalagayan sa mas mataas pa na level, ay pinagkakaitan mong iyong sarili ng magandang adventure na pwede mong maranasan kasama ang Diyos. Kanina tinanong ko kung ano sa palagay mo yung pinakamagandang version ng iyong sarili. Ngayon naman, gusto kong baguhin ng kaunti yung tanong na yon. Sa pananaw ng Diyos, ano kaya ang pinakamagandang version mo ang gusto niya? Gusto mo ba itong matupad sa iyong buhay? Maaring meron kang pansariling gustong version, pero mas mahalaga ay ang aabutin mong version para sa sarili mo ay ang version ng gusto ng Diyos para sa iyo. Tama ba? So ano ba ang version natin na gusto ng Diyos? Basahin natin yung Ephesians 4:13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Maikli lang ang sinabi ni Pablo dito. Sabi ay dapat maging ganap ang ating pagkatao. Ang ibig sabihin, sabi, ay dapat tayong patuloy na lumago hanggang sa maging ganap. Kaya lang, anong basihan ng pagiging ganap? Ang basihan ay kung paano naging ganap ang Panginoong Yesus. Ay dapat, ganoon din tayo na maging ganap. Kaibigan, ano sa palagay mo? Narating mo na ba ito? Ako hindi pa. Pero nagsisikap din ako kagaya mo na umunlad araw-araw at maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan mong suriin ang iyong sarili at ikumpara ito sa nakaraang taon. Nag-improve ka ba o hindi? Tandaan mo ito. Kung hindi mo alam, hindi ka makakapagpalago. Sabi sa Kawikaan 27:23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagaang mabuti ang iyong kawan. Ang prinsipyo sa talata ay kailangan nating magbantay. Alamin ang mga nangyayari hindi lang sa ating pinansyal na kalagayan, kundi sa lahat ng area ng ating buhay. Gaya ng ating pagiging asawa, pagiging magulang, trabahador at iba pa. Pangalawa, bukod sa pagbabantay at pagsusuri natin sa sarili, ay kailangan natin ng
pamantayan o pagkukumparahan o standard. Ang standard natin ay ang pagiging ganap ng Panginoong Hesus. Tandaan mo ito, kung wala kang pamantayan na sinusukat sa iyong buhay, wala kang batayan kung paano mo ito huhusgahan. At kung wala kang batayan kung paano ito huhusgahan, wala ka ring target na papatamaan. Wala kang tamang goal. Halimbawa, kung gusto mong maging mas mapagmahal this year, ay kilalanin mo kung gaano kalaki magmahal ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi siya ang iyong target o goal. Nung kami ay nag-Christmas party sa kumpanya, ay sabi ko sa aming mga kasamahan sa trabaho na ako'y nangangailangan na mag-improve sa area ng pagiging patient. Kasi si Lord ay sobrang patient at kailangan ko yung mapakita sa aming mga kasamahan sa trabaho. Kaya nga ang goal natin dapat sa lahat ng area ng ating buhay ay umuunlad na maging kagaya ng pag-iisip, pagsasalita, aksyon, pagpaplano, timing at pamamaraan ng Panginoong Hesus. Na-realize ko na walang katapusan ang pagkilos natin para umunlad araw-araw. Bakit? Kasi mataas ang standard na gusto nating maging. Ito ay ang pagiging kalarawan ng Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, upang matulungan tayo na magtagumpay na lumago, ay pag-uusapan natin ang kapamaraanan ng Diyos. Kung ano yung hakbang at gabay na gagawin natin para sa ating buhay. Tapusin mo ang mensaheng ito kasi kapag ginawa mo ang mga bagay na pag-uusapan natin, ay magbubunga ito ng meaningful life. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na paglago hanggang sa maabot mo ang iyong mga layunin sa buhay. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. O hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Gabay para sa susunod mong hakbang sa taon na ito. Meron lang tayong 3 points ngayon. Ito ay LEAP, L-I-P, Let Go of the Past, Increase Forward Progress, Pursue Purposeful Living. So number 1, ano-anong hakbang ba ang gagawin natin para ang ating plano ay magtagumpay? Number 1, let go of the past. Upang matiyak natin na matutupad ang ating mga plano, ay kailangan nating bitawan at kalimutan ang nakaraan. Ayon sa sinasabi sa Filipos 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais ko makamtan. Narealize ko na kailangan nating matutunan na hindi tayo dapat manatili sa nakaraan. Ang sabi ni Pablo ay kinakalimutan niya, nililimot niya ang nakaraan. Kaibigan, tandaan mo ito, ang bawat tagumpay o accomplishments mo o kabiguan man o failures sa nakaraan na hindi dapat maging hadlang sa pag-abot ng iyong goals at purpose. Kagaya ni Pablo, na maraming narating at naranasan ng tagumpay at pagkatalo, pero hindi niya hinayaan na maging hadlang ang kanyang nakaraan sa kanyang future.
Totoong importante na kailangan nating matuto sa nakaraan, pero ang hindi pwede ay hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakalipas. Kaya may mga pagnanasa tayo na dapat nating iwasan. Una, we must overcome the desire to rest in past accomplishments. Ang ibig sabihin, hindi tayo dapat magpahinga o makontento na lamang sa mga nakaraang tagumpay. Halimbawa, ang pagiging faithful mo noon sa paglilingkod sa Diyos ay mawawalan ng saysay kung hindi ka patuloy na magiging faithful o tapat ngayon sa present at sa future. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na 10 years ago ay talaga namang successful ako kay Lord. Masyado akong tapat at masugid na sumusunod sa Kanya. Nagwo-worship ako pag linggo, walang skip. Ang Bible ko, binabasa ko din araw-araw. Tapos, nagbibigay ako sa church. Napaka-generous ko. Tapos, may mga tao akong binahaginan ng mabuting balita. Kaya sila ngayon ay ligtas na. Tapos, may panahon din na nag-lead ako ng D-group. Grabe, ang dami kong ginawa para kay Lord. Kaya ngayon, relax lang muna ako. Kung hindi nyo man ako nakikita ang nagdi-disciple o madalas sa church o nagvo-volunteer, ay okay lang yon kasi nakita nyo naman kung gaano ako kasipag dati. Kaibigan, no, mali. Ang kailangan sa'yo ng Lord ay faithfulness. Ang faithfulness ay walang expiration at walang retirement. Kung tapat ka noon, ay dapat tapat ka ngayon at tapat ka pa din na ginagawa mo ang dati mong ginagawa hanggang sa dulo ng iyong buhay. Ang ating focus ay hindi dapat nakatuon sa nakalipas. Kahit pa ito ay puno pa ng magagandang accomplishments. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung sinasabi mong ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay ang iyong paningin at pananaw ay palaging nakatuon sa kasalukuyan at hinaharap. Let go of the past. Pangalawa, we must overcome the desire to dwell on past hurts. Kailangan nating malampasan ang sakit ng kalooban na naranasan natin. Narealize ko maraming dahilan para magmukmok sa isang tabi at hindi na kumilos si Pablo. Bakit? Dahil sa dami ng kanyang naranasan na kahirapan at sakit ng kalooban. Siya ay binantaan, inabuso, binato, nilatigo, kinulong at inakusuhan ng mga bagay na hindi naman totoo. At ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang pananampalataya. Pero ito yung nakakamangha. Dahil tumanggi siyang hayaan na ang nakaraang sakit ng kalooban ay magdikta sa kanyang buhay. Kaibigan, lahat tayo ay nasaktan sa ilang area ng ating buhay. Maaaring ikaw ay na-reject ng iyong minamahal, o kaya nawalan ka ng trabaho, o kaya may mga leader sa inyong church ang hindi nagpakita ng mabuti sa iyo. O maaaring nagkaroon ka ng conflict sa isa sa mga volunteers ng inyong church at nasaktan ka. At sabi mo, ayoko nang mag-serve. O kaya sabi mo, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Hindi naman siya totoo kasi ito yung nangyari sa akin. Kaibigan, kung gusto mong magtagumpay sa mga goals mo, ay huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng nakaraang sakit ng loob. Alam ko, mahirap yan at masakit. Pero tandaan mo na maganda ang plano ng Diyos para sa buhay mo. At hindi mo ito mararating kung hindi mo bibitawan ang mga nakaraang sama ng loob. Alam mo ba na kapag nanatili ka dyan sa iyong past hurts, ay nanalo na ang dyablo laban sa iyo. Bakit? Dahil yun ang gusto niya, na manatili ka sa iyong kalagayan at hindi mo maranasan yung victory na hinanda sa iyo ng Diyos. Kaibigan, let go of the past. Pangatlo, we must overcome the desire to focus on past failures. Hindi mo lang bibitawan ng sakit ng kalooban kung hindi tatanggalin mo din ang focus mo sa iyong mga kabiguan. Si Pablo ay nakaranas ng malalaking tagumpay, ngunit nakaranas din siya ng kabiguan. Maaari sana siyang sumuko dahil hindi nagtagumpay ang kanyang pagsisikap ayon sa kanyang plano, pero hindi siya nagpatalo sa dyablo at tumanggi siyang hayaan ang mga nakaraang failures ay pumigil sa kanyang malalaking plano sa buhay. Narealize ko na tayong lahat ay sumubok at nabigo din sa buhay. Nahulog tayo at nadapa at madali talaga para sa atin na mangibabaw yung takot at pagdududa dahil nga sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kapag nakakaranas tayo ng kabiguan, ay mas lalo tuloy tayo nagiging insecure at nagdududa sa ating kakayahan at nagdududa din sa Diyos. Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Kasi sa oras na magduda ka sa iyong tagumpay, nako, talagang hindi mo makakamit ang tagumpay. Pero sa oras na nanampalataya ka na ang lalaban para sa iyo ay ang Diyos, ay magtatagumpay ka.
Kaya bumangon ka na at magpatuloy sa iyong lakbayin papunta sa Diyos. Si Pablo ay dating nag-uusig at pumapatay sa mga Kristiyano. Ngunit nang siya'y manampalataya sa Panginoong Yesus, ay natanggap din niya ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Kaya nga ang kanyang strategy para magtagumpay ay kalimutan ang nakaraang failure, sakit, kahirapan at iba pa at magsikap na tunguhin ng hinaharap. Lord, natanggap ko po ang kapatawaran sa mga pagkakamali ko. Salamat po. Sisikapin ko po na hindi na muling magkamali upang mapaluguran kita sa aking buhay. Now, hindi ibig sabihin na nagka-amnesia na si Pablo at totally nakalimutan na ni Pablo ang lahat ng kamalian niya. No, hindi ganon. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi na niya papayagan na yung mga failures na ito ay hilahin siya pababa. Ibigan, meron ka bang pangamba sa iyong mga failures at hinahayaan mo mangibabaw sa iyo ang takot, guilt at pagdududa na magpatuloy? Kaibigan, mahal ka ng Diyos at handa ka niyang patawarin at linisin. Sabi sa mga Hebreo 10:17, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Na-realize ko ang Diyos, hindi siya historical. Hindi siya nagbibilang ng mali. Minsan ganito tayo sa ating asawa. O ikaw, ginawa mo na naman yan ha. Pang-5 beses mo na yan. Nako, ang Diyos hindi ganon. Kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, sabi niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Hindi ito nangangahulugan na mahina ang memory ng Diyos, kundi hindi na magiging dahilan ng kasalanan na yan para mapahiwalay ka sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi na niya yan isusumbat sa iyo. Kaya ang ibig sabihin ng paglimot sa nakaraan ay pagwasak mo sa kapangyarihan ng iyong nakaraan na gawin kang paralyzed o stagnant sa iyong buhay. Ang ibig sabihin sa tuwing kinakalimutan mo ang nakaraan, ay pinapakawalan mo na ang iyong sarili sa pagkakulong at binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magtagumpay na sa hinaharap. Tandaan mo ito, kaibigan. Wala kang magagawa para baguhin ang nakalipas, pero kaya mong baguhin ang hinaharap mo kung kakalimutan mo ang nakaraang failures. Let go of the past. May nagsabi, forget about the consequences of failure. Failure is only a temporary change in direction to set you straight for your next success. Tandaan mo ito, kaibigan. Hindi kailangan ng Diyos na perpekto at walang bahid ang iyong nakaraan para bigyan Kanya ng makabuluhang buhay. Lahat tayo ay may mga maling nagawa sa ating nakaraan. Yung iba mas marami, yung iba mas kaunti, pero nandyan pa rin sila at ginagamit ng Diyos. Na-realize ko tuloy na ang tanging nagiging hadlang lang talaga sa paggamit sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na hindi pa natin tuluyang tinatalikuran. Yung mga bagay na ayaw nating bitawan. Yun ang nagiging hadlang para hindi tayo magamit ng Diyos. Kaya nga, let go of the past. Kaibigan, ang dami kong failures in the past, pero binigyan ako ng Diyos ng bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Hindi niya ginamit ang nakaraan ko laban sa akin, kung hindi ginamit niya ako sa kabila ng mga pagkakamali ko. Pinatawad at nilinis niya ako. Imagine mo ito, kung nanatili ako sa aking nakaraang failures at hindi ako naniwala na mabuti ang plano ng Diyos sa akin at mahal niya ako, maraming taon na nakalipas, nako, ay sigurado wala ako ngayon. Baka nga nakakulong na ako o maraming asawa at magulo ang buhay. Kaibigan, kung ginawa sa akin ng Diyos ito, ay gagawin din niya yan sa'yo kung babangon ka at magpapasakop ka sa layunin niya sa'yo. Kaibigan, let go of the past. Kaibigan, ang susi para mapagtagumpayan mong nakaraan ay ang maniwala ka na ikaw ay pinatawad na ng Diyos nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Madalas nating marinig o maisip na humingi na ako ng tawad sa Diyos pero hindi ako sigurado kung pinatawad niya ako. O kaya inisip natin, hindi ko lang talaga alam kung magagamit pa ako ng Diyos dahil sa aking nakaraan. Alam mo, kaibigan, ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng maling pagkaunawa sa pagpapatawad ng Diyos. Alam ko ako marami akong kasalanan at hindi ako proud para dito. Nakakahiya sa Diyos at sa tao. Kung pwede ko lang balikan ito at baguhin, ay ginawa ko na. Kaya lang, ay hindi na pwede. Kaya pinapaunawa sa akin ng Diyos na nilinis niya na ako at binigyan ng bagong simula. Na pati yung aking failures ay gagamitin niya para maging babala at testimony para sa iba. Kaya kailangan ko lang mag-move on. Kaibigan, anong yung nakaraan na pwede mo ipagamit sa Diyos bilang testimony ng pagpapatawad at pagbabago ng Diyos sa iyo?
Mari ang ibang tao ay gagamitin ang failures mo para ikondina ka at i-criticize at maliitin. Pero ang Diyos ay gagamitin niya yan para sa iyong matibay na patotoo. Patatawarin ka at babaguhin. Sabi sa mga Hebreo 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sabi dito ay minsan lang naghandog ang Panginoong Yesus para bayaran ng ating kasalanan. At sapat na yon. Ibig sabihin, wala kang gagawin na kasalanan sa iyong buhay na hindi pa binayaran ng Diyos. Kaya sa halip na magmukmuk ka, kaibigan, ay magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatotoo mo sa ginawa niya sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagtupad mo sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, let go of your past at magsimula ka sumulong upang tuparin ang layunin ng Diyos sa iyo. Si Charles Colson ay malapit na empleyado ni Richard Nixon. Kaya lang, si Charles Colson ay nakulong sa isang mabigat na kaso. Pero doon sa loob ng kulungan ay nakakilala si Charles Colson sa Panginoong Yesus. At itinatag niya ang pinakamalaking jail ministry sa buong mundo para sa mga prisonero. Ang prison fellowship na ito ay merong 50,000 na volunteers na pumupunta sa mahigit 100 kulungan sa 88 na bansa sa buong mundo. Imagine mo yun. Ang ministry na ito ay nakapagpala ng milyong tao. Pero pansinin mo, nagsimula ito nung si Charles Colson ay nakagawa ng isang krimen. Na-realize ko ang Diyos ay merong eternal purpose na kahit ang pagkakulong ni Charles Colson ay ginamit niya para sa isang mas malaking plano para kay Charles. Pero alam mo ba kung anong mas mahalagang istorya? Hindi naman istorya ni Pablo o si Charles Colson, kundi ang mas mahalagang istorya ay ang buhay mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero huwag mong isipin na katapusan mo na. Huwag mong sisihin ng ibang tao o sitwasyon, kung hindi, lumapit ka sa Diyos at hanapin mo yung layunin niya para sa buhay mo. Ipagamit mo ang iyong buhay sa Kanya. Ang plano niya sa iyo ay hindi kayang tabunan ng mga pagkakamali mo sa nakalipas. Meron siyang magandang plano sa iyo. Matalinong plano, mapagmahal na plano. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay at ang kanyang plano ay epektibo pa rin hanggang ngayon. Ikaw na lang ang inaantay niya. Tandaan mo ito, kahit hanggang ngayon ay kumikilo siya sa background kahit hindi mo siya nakikita. Hinahandaan niya yung mga kakailanganin mo para matupad ang purpose niya para sa iyo. Kaibigan, i-recommit mo ang iyong sarili sa Diyos ngayong araw na ito at paglingkuran mo siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at buong isip. At makikita mo at mararanasan mo yung makabuluhang buhay na gaya ng buhay na binigay niya kay Charles Colson. Sabi ni Roy T. Bennett, "If you want to be happy, do not dwell in the past. Do not worry about the future. Focus on living fully in the present." Number 2, ano-ano hakbang ba ang gagawin natin para ang ating mga plano ay magtagumpay? Hindi mo lang bibitawan na nakalipas, kung hindi, increase forward progress. Ang ibig sabihin, pag-iibayuhin mo ang paglago pasulong. Hindi ka hihinto. Sabi sa Filipos 3:13-14, "Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit." Na-realize ko na ang gusto lang naman dito sabihin ng Diyos sa atin na huwag tayong masatisfy sa kung anong kalagayan na meron na tayo. Hindi tinuturo dito na maging discontent ka sa mga material na bagay, kung hindi, ang pinag-uusapan dito ay huwag kang makontento sa iyong kalagayang espiritual at sa lahat ng ginagawa mo na merong eternal value. Doon ka hindi makukontento. Kaibigan, ang sabi ni Pablo ay hindi niya kiniklaim na nakamit na niya ang lahat ng gustong ipagawa at lahat ng gustong mangyari ng Diyos sa kanya. Sabi sa talata ay, "Hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. At dahil dito, patuloy siyang nagsisikap na marating o matupad niya yung layunin ng Diyos para sa buhay niya." Imagine mo ito. Napakarami niyang accomplishments. Nagtatag siya ng maraming church sa Asia Minor at Europe. Nakapagbahagi din siya ng mabuting balita sa higit na 50 cities.
Lumaganap ang Kristyanismo lagpas sa boundary ng Judea sa pamamagitan niya. Siya ang nagsulat ng 14 books sa New Testament. Pinakamarami sa lahat ng author ng Biblia. Gumawa din siya ng mga alagad gaya ni John Mark at Timothy at nag-mentor din siya ng maraming teachers at preachers. At kahit nasa kulungan siya, ay naipalaganap niya pa rin ang mabuting balita sa mga gwardya. Pero tingnan mo, sinasabi niya pa rin, hindi pa ako naka-arrive. Sabi niya, anong aking ginagawa ngayon? Sabi niya, nililimot ko yung nakaraan. Yung mga accomplishments ko, nililimot ko yan para magawa ko pa ang susunod kong gagawin. Kaibigan, let go of the past and increase forward progress. And then sabi niya, sinisikap kong marating ang nais kong makamtan. Ibig sabihin ay hindi siya titigil hanggang dulo ng kanyang hininga. Ang sabi niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Grabe, hanggang dulo, hanggang sa finish line ng buhay niya ay nagsusumikap siya na tuparin ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, wala sa bokabularyo niya ang retirement. Kaibigan, ganito ang karakter na hinahanap ng Diyos sa akin at sa iyo. Na pag-iibayuhin mo ang paglago mo, pasulong. Increase forward progress. Hindi ka titigil hanggang hindi mo natutupad ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Now, syempre, si Pablo, satisfied siya sa Panginoong Yesus. Pero ang hindi siya satisfied ay sa kung paano niya tinutupad yung pinapagawa sa kanya ng Panginoong Yesus. Palagi niya iniisip na meron pa itong i-improve. Susuriin ko pa ang aking sarili at kapamaraanan at papaunlarin ko pa ito. Ibigan, tanong mo ito sa sarili. Satisfied ka na ba sa mga na-accomplish mo para sa Panginoong Yesus? Satisfied ka na ba sa relasyon mo sa Diyos, sa intimacy mo sa Kanya? Kung hindi pa, ay anong ginagawa mong hakbang ngayon para matupad mo ito? Ibigan, ito yung gawin mo. Let go of your past and increase forward progress. Pag-iibayuhin mo ang paglago mo, pasulong. Huwag kang makontento sa spiritual na kalagayan mo. Kung hindi, patuloy mo itong paunlarin kagaya ni Pablo na hindi tumitigil. Bakit? Dahil hanggang ngayon ay hindi rin tumitigil ang Panginoong Yesus. Nasamahan ka at palakasin sa kung anuman yung gusto niyang ipagawa sa iyo. Hindi din siya tumitigil sa pagmamahal niya sa iyo. Palagi kanyang inaantay. Nakahanda siyang tulungan kang bumangon at bigyan ng bagong simula ngayong taon na ito. Narealize ko para kay Pablo, hindi problema ang pag-amin kung nagkakamali siya at kung kailangan niya mag-improve. At kung ginagawa ito ni Pablo, nako, mas lalo nating kailangang aminin sa sarili na kailangan din nating mag-improve araw-araw. Huwag kang magalit sa mga taong ginagamit ni Lord para sabihin sa iyo ang mga kailangan mong baguhin sa iyong ugali. Alam mo, mga taong nagiging satisfied na spiritually o naging komportable na, ang nangyayari sa kanila ay nagiging proud na sila at tamad. Feeling nila ay palagi silang tama at wala nang kailangang ayusin sa kanilang character. Sila yung nagsasabi na malaki na kami, okay na kami, dami na naming natutunan, tapos na ako dyan, graduate na ako dyan, hindi na kailangan ng biblical foundation o equipping kasi matured na kami. Yung ganitong kaisipan ay ito yung nagsasara ng pinto para sa mas malaki pang paglago, para sa mas malaki pang tagumpay sa tulong ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 8:2, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Nakakalungkot dahil may mga Kristiyano na huminto na sa pagsisikap na lumago pa ang pagkakilala niya sa Diyos. Huminto na palaguin ang kanyang skills upang mas mabigay niya ang kanyang best para sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Pero si Pablo, iba. Hindi siya nasasatisfy sa kanyang progress. Kung hindi tuloy-tuloy siya nagpapalago. Kaya nga, hindi ako nagtataka kung bakit siya naging mature at naging mas effective sa ministry. Kaibigan, kung gusto mo maging effective na servant ng Diyos, increase forward progress. Pag-ibayuhin mo ang iyong paglago, pasulong. Sabi ni Carl Sandburg, before you go to sleep, say to yourself, I haven't reached my goal yet, and I'm going to be uncomfortable and to a degree unhappy until I do. Then, sabi din ni Phillips Brooks, sad will be the day for any man when he becomes content with the thoughts he is thinking, the deeds he has been doing, when there is not forever beating at the door of his heart the desire to do that great work for which he knows he was made.
narealize ko kailangan nating palaging sumusulong papunta sa ating spiritual goal. Kasi kung hindi, madudulas tayo pabalik. Magbabackslide tayo. Sa Australia ay may mga hayop na hindi nakakalakad ng pabalik o paatras. Isa na rito ang emu. Ito ay isang napakalaking ibon. Pangalawa yung laki niya sa ostrich. Kaya lang siya ay hindi nakakalakad ng paatras. Ang pangalawang hayop ay kangaroo. Yung kangaroo ay hindi siya nakakaatras pabalik dahil sa kanyang buntot. Alam mo, na-realize ko ang isang tao na nagdesisyon na maging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi na siya lalakad ng paatras. Kung hindi, puro pasulong. Kaya kung gusto mo magkaroon ng progression sa iyong character, sa iyong relasyon sa Diyos, sa lahat ng area ng buhay mo, pati na paglilingkod mo sa Diyos, ay kailangan mo maging kagaya ng emu o kangaroo na hindi umaatras, kung hindi palaging pasulong ang lakad. May nagsabi, one step forward in obedience is worth years of study about it. Sabi ni Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Ang ibig sabihin ay determinado si Pablo na tapusin ang karera at hindi mag-focus sa mga distraction sa paligid. Ang focus niya ay naroon sa gantimpala. Ang reminder sa atin dito ay huwag nating kalimutan na merong gantimpala ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano na nawala na ang kanilang focus dito sa karera at sa gantimpala. Umalis na sa karera at nanatili na lang sa upuan at nanood. Kaibigan, hindi ka tinawag ng Diyos para manatili sa upuan. Kung hindi, tinawag ka niya para sumali sa karera at makamtan mo yung gantimpala na hinanda niya para sa iyo. Nakakalungkot kasi maraming tao ang nananatili na lang sa sideline. Ang kaligayahan ng paglilingkod, wala na sa kanya. Maring tumatakbo pa sila pero parang wala ng energy, wala ng enthusiasm na ipagpatuloy palalo ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, tandaan mo, ang gantimpala ay para sa mga nakatapos, hindi sa mga mabilis nagsimula. Kaya nga hangarin mo na ikaw ay makatapos ng karera para makuha mo yung gantimpala. Kasi baliwala lahat ng inumpisahan mo kung hindi mo matatapos ang karera. Sabi sa 2 Timothy 4:6-7, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na binubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko nang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero ako na-realize ko na sa dulo ng aking buhay, masarap na masabi ko na pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban at natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Ang ibig sabihin, hindi ako umupo sa sideline. Nanatili ako sa racetrack at nanatili akong tumatakbo para tapusin ang takbuhin. Ang ibig sabihin, natupad ko kung anuman ang layunin ng Diyos sa buhay ko. At ang higit sa lahat ay masabi ko na ako'y nanatili na tapat sa pananampalataya sa Kanya. Isang araw ay pinatawag ng devil yung kanyang mga demons para i-check yung kanilang mga ginagawa. Yung unang demon ay nag-report. Sabi niya, "Bossing, pinakawalan ko na lahat ng mga mababangis na hayop doon sa isang disyerto na kung saan nandun yung mga Kristiyano at ngayon, wala na sila, patay na." Sabi ng devil, ano naman mapapala ko dyan? Patay na sila, yung kaluluwa nila nasa langit na, hindi mo na maaabot. Then yung pangalawang demon, nag-report. Sabi niya, "Bossing, ako nagpaihip ako ng matinding hangin para itaob yung isang bangka na punong-puno ng mga Kristiyano." Ayun, lahat sila nalunod. Alam mo yung devil, galit na nagsalita. Ano naman mapapala mo dyan? Patay na sila. Yung kaluluwa nila nasa langit na, hindi mo na maaabot. Then yung pangatlong demon, nag-report. "Bossing, ako meron ako 10 taon nang tinatrabaho na isang Kristiyano. Ginagawa ko lahat para mag-backslide siya at maging stagnant. Ngayon, naging successful na ako. Dahil ngayon, hindi na siya aktibo." Alam mo, sabi ng devil, magaling ka at matalino at lahat sila ay nag-celebrate dahil dito sa napakalaking achievement na ito. Ibigan, tandaan mo ito. Kapag nagawa ng demon na linlangin ka at panatilihin kang walang ginagawa para sa iyong relasyon sa Diyos at sa Kanyang kaharian, hindi ka din kumikilos para tuparin ang mga pinapagawa niya para sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong ministry. Nako, sobrang tuwan-tuwa ang mga demons. Bakit? Dahil kasama ka na nila sa kanilang laban sa Diyos
at sa mga Kristiyano. Ang ibig sabihin, naging kaisa ka na nila the moment na huminto ka o kaya wala kang ginawa. Pero sa kabaligtaran ng isang Kristiyano na buhay, hindi natutulog, palaging nagsisikap na lumago, palaging pinapaunlad ng pagmamahal niya sa Diyos, pagmamahal sa kapwa at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng alagad, pagbabahagi ng mabuting balita at sa iba't iba pang paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Alam mo, ang ganitong uri ng alagad ng Panginoong Yesus, ang kinakatakutan ng mga dyablo. Tingnan mo, sabi ni Charles Dickens patungkol sa sikreto ng kanyang tagumpay. Dito, takot na takot ang mga dyablo. Sabi ni Charles Dickens, "Whatever I have tried to do in life, I have tried with all my heart to do well. Whatever I have devoted myself to, I have devoted myself to completely." Kaibigan, meron ka bang gustong tuparin o mangyaring plano sa iyong buhay? Ginagawa mo ba ang lahat na makakaya mo ng buong puso para matupad mo ito sa buhay mo? O hinahayaan mo lang, sige na, di bali na, okay na to. Pwede na to. Kaibigan, itinalaga mo na ba ang iyong buong sarili para takbuhin ang karera na pinapatapos sa iyo ng Diyos? And lastly, number 3, ano-anong hakbang ba ang gagawin natin para ang ating mga plano ay magtagumpay? Hindi mo lang bibitawan na nakalipas, hindi mo lang pag-iibayuhin ang paglago mo ng pasulong, kung hindi pursue purposeful living. Isabuhay mo ang buhay na may layunin. Basahin natin yung Filipos 3:14 ulit. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ang sabi dito ay nagpupunyagi si Pablo para makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus at ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya, ikaw ay kasama sa mga tinawag ng Diyos. Ang ibig sabihin, merong purpose ang Diyos sa iyong buhay. At ito yung inaasahan ng Diyos na tutuparin mo. Kaya ka nga niya tinawag. Kaya nga, kung gusto mo mapagtagumpayan ang mga plano mo ngayong taon, kailangan mo isabuhay ang buhay na may layunin. Ang layunin na yon ay dapat naaayon sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Now, maaaring tinatanong mo, paano ko ba malalaman yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Kaibigan, kailangan mo suriin ang iyong sarili. Kung nasaan ang passion mo, anong mga bagay ang ginagawa mo na kung saan ay nakakaramdam ka ng kaligayahan. Alamin mo din ang mga talent na meron ka at pag-isipan mo kung paano mo ito gagamitin para sa Diyos. Pwede ang talent mo ay tungkol sa iyong trabaho o kaya patungkol sa iyong hobbies. Tingnan mo kung paano mo ito manggagamit para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. Tapos tanungin mo yung mga tao na nakapaligid sa iyo at tanungin ang kanilang feedback at ideas. Ako, hiningi ko yung feedback ng aking D-group leader. Nung sinabi niya sa akin na tama ang aking ginagawa at ipagpatuloy ko ito, ay ginawa ko ito. Kasi tinuturing ko na nilagay ng Diyos ang aking D-group leader para gabayan ako. Kaya kaibigan, ang pinaka-importante ay kapag nakita mo kung saan ang passion mo, ay gamitin mo ito agad para maglingkod. Now, ito'y nakakalungkot kasi kadalasan nagsisimula tayo sa kung anong pansariling plano natin para sa ating future. Tuwan-tuwa tayo at excited sa ating mga plano na hindi naman kasama ang Diyos sa mga ito. Kaya minsan nadidisappoint tayo kapag pumalpak. Kasi hindi naman natin kasama ang Diyos nung tayo ay nagpaplano. Kaibigan, huwag kang maghanap ng purpose mo sa maling lugar. Kung hindi, hanapin mo ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Kilalanin mo ang Diyos. Hayaan mong siya ang maggabay sa iyo patungkol sa mga kakayahan na pinagkaloob niya sa iyo na pwede mong gamitin para tuparin ang layunin niya sa buhay mo. Maghanap ka ng mga opportunities para maglingkod. Alam mo, ito yung blessing. Kapag natagpuan mo ang purpose mo sa buhay, ay parang may natanggal na mabigat na bagay sa buhay mo na dumadagan at nagpapabagal ng iyong lakad. Kasi malaya mo nang nagagawa yung design ng Diyos para sa iyo. Alam mo na tiyak ka na ito talaga yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Makakaiwas ka na sa complicated na buhay kasi alam mo na ang iyong priority. Matututo ka ng tanggihan ng mga bagay na wala namang kinalaman sa purpose ng Diyos para sa iyo. Kaya nga umpisahan mo na kausapin ang Diyos araw-araw. Hingin mo sa Kanya yung Kanyang direction para sa buhay mo. At isabuhay mo ito araw-araw. Pursue
purposeful living. Alam mo, ang Panginoong Yesus ay natupad niya yung kanyang purpose dito sa lupa. Narealize ko na may mga tao na nauna sa atin na nagpakita na posible nating matupad yung purpose na binigay sa atin ng Diyos sa kabila ng mga failures, hurts, o kawalan ng kakayahan. Isa na rito ang Panginoong Yesus na natupad niya ang kanyang purpose na hanapin ang mga naliligaw at iligtas. Tinupad niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin at sinakripisyo niya ang kanyang sarili para bayaran ang ating mga kasalanan. Tinupad niya ang kanyang purpose na maging Savior ng sanlibutan. At dahil dito ay kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si John the Baptist, tinupad din niya ang purpose ng kanyang buhay. Sabi sa Bible, ang purpose ni John ay handa ang dadaanan ng Panginoong Yesus. Siya ang mananawagan ng pagsisisi sa mga tao. Siya ang maghahanda ng puso ng mga tao para sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, dadalhin niya ang mga tao papunta sa Panginoong Yesus at hindi sa Kanya. Na ang purpose niya ay hindi para itaas ang kanyang sarili, kundi para maluwalhati ang Panginoong Yesus. Si Moses, na-fulfill niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Ang purpose niya ay para pangunahan ang mga Israelita at dalhin sila sa Promised Land. Alam niya na kulang ang kanyang kakayahan. Feeling niya hindi siya ready o karapat-dapat sa purpose na ito. Pero binigyan siya ng kakayahan ng Diyos at ginamit siya nito. Ang ginawa lamang niya ay humakbang ng may pananampalataya. At dahil dito ay napagtagumpayan niya yung kanyang takot. At naging matagumpay siya na tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaibigan, maaaring sinasabi mo ngayon, hindi naman ako kasing galing ng Panginoong Yesus, ni John the Baptist, ni Moses, at ng iba pa. Hindi ko kaya maglingkod. Hindi ako magagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaibigan, may mga taong bulag na ginamit ng Diyos. May mga taong walang kamay at paa o kaya na paralyzed pero ginamit ng Diyos. Kaibigan, kaya kang gamitin ng Diyos. Ang kailangan lang niya sa iyo ay ang commitment at pagtitiwala sa Kanya na kahit anong ipapagawa niya sa iyo, ay sasamahan ka niya, tutulungan. Kaibigan, sa dulo ng buhay mo, ay hindi ka naman huhusgahan sa dami ng diploma mo, sa dami ng pera mo, sa dami ng na-accomplish mo sa iyong buhay, kung hindi, huhusgahan ka kung natupad mo ba o hindi ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Natupad mo ba ang design niya para sa iyo? Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kasi meron mga palatandaan para malaman mo kung hindi mo sinasabuhay ang buhay na may layunin. Halimbawa, una, you're living in sin. Alam mo na hindi mo sinasabuhay ang purpose ng Diyos sa iyo kung nananatili ka sa lifestyle ng kasalanan. Hindi ko sinabi na nahuhulog ka pa rin sa kasalanan kasi hindi naman talaga tayo magiging perfect. Pero ang sinasabi ko ay kung lifestyle mo na talaga yung kasalanan na yan at ayaw mo i-give up, kahit alam mo na obvious naman na hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, ay hindi mo magagawa ang layunin ng Diyos at makakaramdam ka ng kawalan ng purpose at satisfaction sa iyong buhay. Pangalawa, malalaman mo na hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo if you lack joy and excitement. Kapag gumising ka sa umaga at palagi kang tinatamad, hindi ka interesado sa buhay, wala kang motivation, wala kang passion sa mga bagay o kaya meron kang anxiety, natatakot ka sa maaring mangyari o kaya naman bored ka sa buhay, kaibigan, maaring hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Totoo na minsan may mga pagkakataon talaga na dadaan tayo sa mga difficulties at challenges ng buhay. Pero in general, magkakaroon ka pa rin ng joy at excitement kung natutupad mo ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Sabi ni John Piper sa kanyang librong Desiring God, the pursuit of joy in God is not optional. It's not an extra that a person might grow into after he comes to faith. Pangatlo na pwedeng palatandaan na hindi mo natutupad ang purpose ng Diyos sa iyo ay you don't feel much fulfillment in life. Dumadaan ng araw na parang hindi ka nakakaramdam ng fulfillment. Ano ba yung fulfillment? Halimbawa, kapag nagawa mo ang isang bagay na kung saan nagamit mo ang iyong skills at passion, ay magkakaroon ka ng fulfillment. Halimbawa, sa isang relasyon, nagawa mong magbigay at tumanggap. Nagagawa mo ding tumulong, ay nagkakaroon ka ng sense of fulfillment. Halimbawa, ang buhay mo ay naging inspirasyon para sa iba. Nagkakaroon ng impact ang buhay mo para makilala ng mga tao ang Panginoong Yesus, ay magkakaroon ka ng fulfillment. Kapag nakikita mo ang iyong mga D-group members na nagdi-disciple na rin, magkakaroon ka ng sense of fulfillment.
kapag ang buhay mo ay nagkakaroon ng pagbabago na nagiging dahilan para maniwala ang mga mahal mo sa buhay sa Diyos, ay nagkakaroon ka ng sense of fulfillment. Pero kung ang majority ng buhay mo ay feeling mo parang boring, kaibigan, maring hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Pang-apat, maring hindi mo nagagawa ang layunin ng Diyos sa iyo if you feel stuck. Kapag feeling mo ay natrap ka na sa isang kalagayan, maring gusto mo magbago yung kalagayan mo pero paikot-ikot ka lang dyan at hindi ka makaalis at frustrated ka na tuloy sa buhay, kaibigan, maring yan ay isang palatandaan na hindi ka lumalakad sa purpose ng Diyos para sa buhay mo. At panglima, you have no direction. Kapag hindi mo alam ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ay makakaramdam ka ng kawalan din ng direksyon. Makakaramdam ka ng kawalan ng focus. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Hindi mo din alam kung paano nga nagtapos ang araw mo. Walang nagbibigay ng excitement sa'yo. Wala kang specific goals na gusto mong ma-accomplish para sa Diyos. Kaibigan, kapag ito'y nararanasan mo, maaaring hindi ka namumuhay ayon sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya kaibigan, panatilihin mo ang focus mo sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng purpose sa iyong buhay. Nung ginawa ang isang Alaskan pipeline, ay may mga Texans na nagpunta sa Alaska para magtrabaho. Kaya lang itong mga Texans na ito ay ilang oras lang tinatagal nila sa trabaho dahil nga sa yelo at sa napakalamig na weather. Pero yung mga Eskimo na nakatira, yung mga Alaskans, ay kaya nilang magtrabaho ng walang tigil. So pinag-aralan ngayon kung anong kaibahan ng Eskimos sa mga Texans. Bakit nakakatagal ang mga Eskimo sa matinding lamig? Alam mo, na-discover nila, wala namang kaibahan sa pisikal. Hindi naman mas makapal ang balat ng mga Eskimos. Hindi naman dahil sa dugo o kahit sa ano pang pisikal na bagay. Pero alam mo, ang na-discover nila matapos magsagawa ng isang psychological study. Sabi nila, ang kaibahan ng Eskimo ay alam nila na malamig ang yelo sa lugar, pero alam din nila na may trabaho na kailangan gawin. Sa madaling salita, ang focus ng mga Eskimo ay sa trabaho na gagawin at hindi sa weather. Yung Texans nakafocus sa weather, nakafocus sa lamig. Kaya ang nangyari ay hindi sila makapag-focus sa trabaho. Kaibigan, ikaw at ako ay magfo-focus sa isa o dalawang bagay ngayong linggong ito. Maaaring mag-focus ka sa mga pangit na pangyayari, sa mga trials, sa mga temptations, o maaaring mag-focus ka sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. Kaibigan, dalangin ko na mag-focus ka sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. At kapag ginagawa mo ito, ay magagawa mo ang purpose niya para sa iyo. Kaya kaibigan, kahit anong problema ang pagdaanan mo, ay mag-focus ka pa rin sa Diyos, sa gusto niyang gawin mo, at huwag kang mag-focus sa mga bagay na makakahadlang sa layunin ng Diyos sa iyo. Maring inisip mo, parang ang labo naman yata niya, hindi ko maintindihan. May problema na nga, magpo-focus pa sa layunin ng Diyos. Kaibigan, papaliwanag ko sa iyo. Maring meron kang cellphone at ginagamit mo sa kanya yung iba't ibang bagay. Nagpapadala ka ng email, nagpapadala ka ng text, nakakapag-browse ka sa internet, maring nakakakuha ka ng pictures, may camera yan. Pero sa totoo lang, hindi mo naman alam kung paano ito nagwo-work talaga eh. Maring alam mo yung pipindutin na app sa cellphone mo, pero hindi mo naman talaga alam kung paano nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo ang iyong mensahe. Imagine mo ito kung kailangan ko muna maintindihan ang lahat ng electronic parts na naroon, kung paano ito nagwo-work, ay malamang na hindi ko magagamit ang aking cellphone, hindi ko magagamit yung mga features na naroon kahit kailan. Kaibigan, tanda mo ito. Huwag mong hayaan na yung mga bagay na hindi mo alam ang humadlang para sa purpose ng Diyos para sa iyo. Magtanim ka ng magtanim at hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng pagbubunga. Maaring hindi mo alam o hindi mo maintindihan kung bakit yung pakikipag-usap mo sa Diyos araw-araw ay importante at ito ay magbubunga ng iyong pagtatag o paglago. Kaibigan, maring hindi mo nakikita, hindi mo maintindihan ng isang bagay, pero kung ito ay sinabi ng salita ng Diyos, ay pagtiwalaan mo at sundin. At hayaan mo na ang Diyos ang kumilos para sa resulta. Huwag mong hayaan ang hindi mo alam ang humadlang sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung gusto mo maging kalarawan ng Panginoong Hesus, ay makipag-usap ka sa Kanya araw-araw. Bagamat hindi mo maintindihan, ay tuloy-tuloy mo lang itong gawin. At makikita mo, isang araw, unti-unti ka nang binabago ng Diyos. Tandaan mo ito. Obedience is our job. Outcome is God's job. Kaya kaibigan,
Isabuhay mo ang buhay na may layunin. Araw-araw, magtanim ka ng magtanim. At hayaan mo na isang araw ay pabungahin ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maintindihan ng lahat ng bagay kung paano niya yung gagawin sa buhay mo. Pero magtiwala ka sa Kanya na isang araw papabungahin ka niya. Bakit? Dahil nagtatanim ka ng nagtatanim. Hindi ko lang kung anong inuutos sa iyo ng Diyos ngayon. Pwedeng ito ay pagsali sa isang discipleship group. Pwedeng ito ay pagpapaunlad ng relasyon mo sa iyong asawa. Pwedeng ito ay hamon sa iyo na magbahagi ng mabuting balita sa iyong tatay o nanay o kapatid. Maaaring sinasabi ng Diyos sa iyo na simulan mo tanungin ang mga kasamahan mo sa trabaho kung anong pwede mong ipanalangin sa kanila. O kaya maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na palalimin mo ang iyong pagkakilala sa Kanya. Pero kahit ano pa yan, ay gawin mo ito agad. Kasi ito ay pagtupad sa purpose ng Diyos para sa iyo. Si Jacob Brodsky ay isang Russian Jew na merong isang tatay na nagmamay-ari ng isang bookstore. Yung tatay ni Brodsky, gusto niya na ang kanyang anak pumasok sa kolehiyo. Kaya lang itong si Brodsky ay ang tanging pagnanais ay mapakasalan si Lila, yung kanyang childhood sweetheart. Matapos ang 2 buwan ng pag-aaral ni Brodsky sa kolehiyo, ay ang kanyang tatay ay nagkasakit at namatay. Walang nagawa si Brodsky kung hindi umuwi sa kanilang bahay at ilibing ang kanyang tatay. And at the same time, pakasalan na rin si Lila. Tumira ang mag-asawa sa apartment sa taas ng bookstore. Si Lila, hindi nagtagal, ay nainip sa kanilang buhay. Gusto niya magkaroon ng mas maraming adventure. Kaya't nung merong nag-alok kay Lila para magtrabaho sa Europe, ay agad niya itong sinunggaban. Malungkot na malungkot si Brodsky sa kanilang paghihiwalay. Bago sila maghiwalay, ay inabot ni Brodsky ang isang susi kay Lila sa pinto ng bookstore. Ang sabi niya, itago mo ito dahil kakailanganin mo ito balang araw. Dahil alam ko, babalik ka at hihintayin kita. Hinalikan ni Brodsky si Lila at hinayaang umalis. Para naman matakasan ni Brodsky ang sakit ng nararamdaman niya, ay nagpakalunod ito sa pagbabasa ng mga libro. Hindi mo na siya halos makausap, nawalan na rin ng ganang gumawa ng kahit anong bagay, at palagi mo na lang siyang nakikita sa likod ng kanilang bookstore na nagbabasa ng libro habang hinihintay ang kanyang minamahal. Halos maglalabing 5 taon ng kanilang paghihiwalay, at sa araw ng Kapaskuhan ay bumalik si Lila. Nung tumayo si Brodsky mula sa kanyang upuan na kung saan nagbabasa siya ng libro, ay hindi niya nakilala si Lila. At inakala niya ito na isang customer. Tinanong niya ito, gusto mo ba ng libro? Na-shock si Lila dahil hindi siya nakilala ni Brodsky. Sabi niya, oo, kailangan ko ng libro. Pero nakalimutan ko na kung ano yung title. And then kinuwento ni Lila, merong isang mag-childhood sweetheart, nagpakasal, at nanirahan sa apartment sa itaas ng isang bookstore. At yung kanyang asawa, babae, ay naghanap ng career sa ibang bayan. Pero kahit na naging successful yung babae, ay hindi niya maalis sa kanyang alaala ang susi ng bookstore. Akala ni Lila na matatandaan ni Brodsky ang kwentong ito at maaalala siya. Kaya lang, ay hindi pa rin siya nakilala ni Brodsky. Na-realize ni Lila na wala na yung desire sa puso ni Brodsky para sa kanya. Dahil hindi niya alam kung ano ang totoong purpose niya sa paghihintay. Ang alam lang niya, ang purpose niya ay malungkot at magantay. At nung nakita ni Lila na wala ng pag-asa, ay nilapag niya ang susi sa shop at tumakbong palayo. Si Brodsky naman ay bumalik na sa kanyang lamesa para ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa nang hindi namamalayan na yung kanyang inaantay ay dumating na. Subalit nawala ulit. Hindi niya namalayan na yung purpose ng kanyang pag-aantay ay dumating na. Alam mo, na-realize ko minsan, nakakaligtaan din natin yung totoong purpose natin sa buhay. Maaring meron tayong problema o challenges sa buhay o sa kabaligtaran, naging busy na tayo sa pagkita ng pera at nawala na sa isip natin yung totoong purpose ng buhay natin. Na minahal tayo at niligtas ng Diyos at inaasahan niyang mamahalin din natin siya ng buong puso. Magsisikap tayong kilalanin siya at gawin ang kalooban niya. Kaya lang, hindi mo na siya nakikita at hindi mo na pinapakinggan dahil nawala na ang desire sa puso mo para sa Kanya.
Iba na naging laman ng iyong puso. Araw-araw sinasabi niya sa'yo, anak, andito ako, kausapin mo ako. Palaguin natin yung ating nagmamahalang relasyon. Dahil ito yung purpose ko para sa iyo. Kaya lang, ikaw naman ay ang layo ng tingin mo, ang layo ng focus mo. Maaring para kang si Brodsky. Kaibigan, bumalik ka sa Diyos ngayon. Tuparin mo ang matagal mo ng plano. Maaring nawala ka sa tuwid na landas. Pero ngayon, ay i-commit mo ulit ang buhay mo sa Kanya. Maring ikaw naman ay bago pa lang nakarinig ng salita ng Diyos at alam mo na kinakausap ka niya ngayon at nais mo nang isuko ang buhay mo sa Kanya. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan. Kapag ginawa mo ito, ay patatawarin ka niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka rin niya ng bagong simula at direksyon sa buhay. Kung ito'y nais ng iyong puso, ay ipahayag mong iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, ay binubuksan ko na po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magawa ang purpose mo sa buhay ko. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Billy Sunday, more men fail through lack of purpose than lack of talent. Kaibigan, mas maraming nabibigo hindi dahil sa kulang ang kanilang talent, kundi dahil sa hindi nila alam ang purpose kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Kaibigan, kung gusto mo maging matagumpay sa taon na ito, huwag mong aalisin ng purpose ng Diyos sa iyong buhay. Paano mo ito gagawin? Una, let go of the past. Hayaan mo ng iyong nakaraan ay huwag humadlang sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, increase forward progress. Tuloy-tuloy mong gawin ang pagpapaunlad sa lahat ng area ng buhay mo para sa glory ng Diyos. Pangatlo, pursue a purposeful living. Siguraduhin mo na isinasabuhay mo ang purpose ng Diyos para sa iyo. Hanapin mo kung ano yung mga talent at skills na binigay sa iyo ng Diyos at gamitin mo ito para sa kanyang kaharian. At ito ang magbibigay sa iyo ng sense of fulfillment, joy, and excitement. Kahit pa nga minsan ay dadaan tayo sa problema. God bless!